Pinagpalang araw sa lahat sa pangalan ng ating Panginoon and welcome po sa ating online sharing for tonight. I guess sa dami na po ng ating mga na-discuss from the begin with, we know for sure na maririnig nyo from me about why we believe that God exists, why we believe that Jesus had risen from the dead, why the Bible is true, and the rest of it. But then, alam nyo kasi minsan, pagka sinabing pananampalataya kasi mga kapatid, minsan, ang pinipinpoint ng iba sa mga kaibigan natin ay ganito. Faith is a belief without evidence. Ibig bang sabihin, tayong mga Kristiyano ay parang mga bulag na mananampalataya? It doesn't. Kasi tingnan nyo, kung titignan po natin ang mundo ngayon, whether we like it or not, meron tayong mga kani-kanyang mga worldview, meron tayong kani-kanyang mga, let's say, kung ano yung ating, let's say, kung ano yung mga palapalagay natin. But at the same time, we must have to think about it. Bakit mga kapatid? Kasi kung pananampalataya naman, kung baga ang pag-usapan natin ito ngayon. Siyempre, balikan natin ang Luke chapter 8 verses 22 to 25 kung saan ibinahagi rito yung isa sa mga masasabi nating isinagawang himala ng Panginoong Jesus na siyang ating i-reflect as of now. So, let's go to Luke chapter 8 verses 22 to 25. So, sa mga nakakapakinig ngayon, syempre, meron po tayong screen. Meron po tayo dito na mga Bible dyan. Kung may Bible tayo dyan, let's read it. Sabayan niyo ko sa pagbasa. Luke 8:22 to 25. One day, Jesus said to his disciples, "Let's go over to the other side of the lake." So, they got into a boat and set out. As they sailed, he fell asleep. A squall came down on the lake, so that the boat was being swamped, and they were in great danger. The disciples went and woke him, saying, Master, Master, we're going to drown." He got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided, and all was calm. "Where's your faith?" he asked his disciples. In fear and amazement, they asked one another, "Who's this? He commands even the winds and the water, and they obey him." Okay, kapatid. Dito po makikita po natin yung isang situation where our Lord Jesus Christ, take note ang sabi lang niya, simple lamang yung kanyang command sa mga disipulo niya. Let's go over to the other side of the lake. Ganun lang kasimple. Kaso, habang naglalakbay, ang mga disipulo nito, patungo sa kanilang pupuntahan, dumating ang bagyo. Siyempre, malakas ang hangin, malakas ang ulan. Pero ang Lord, simple lang, tulog siya. Itong mga disipulo niya, ay pambihira. Yung tipong nagpa-panic mode na, or whatever. Master, Lord, paano yan? Lulubog kami. Syempre, tumayo. Pinigil niya yung naturang bagyo. Syempre, tumigil. At ngayon, itong tanong ng Lord sa kanila, nasaan ang inyong pananampalataya? So, bago ko ituloy yung aking slides, let me ask. Pwede nyo pong isulat po sa mismong chat box natin to mga kapatid. Ito po ano ang pananampalataya? Kahit isulat po na lamang sa inyo pong mga chat box, so let me know. Yan kasi yung maging topic natin for tonight. What is faith? Ano ang pananampalataya? Pagtuo. Kumbaga sa wikang Cebuano o Bisaya. Everyone? Okay, siguro, ipipinpoint na natin to, no?
Isa-isahin natin dahil sa discussion na to, aralin talaga natin to, ne? Okay. So, titignan po natin yung tatlong punto. Point 1, the existence of faith. Point 2, what is true faith? And point 3, ano yung advice po sa ating lahat? Unahin natin tong the existence of faith, mga kapatid. Alam nyo, na-discuss ko na before ito, ne? Okay? Faith exists when we do believe that God exists. We are all aware of that. Lahat tayo, may awareness, may kaalaman na may Diyos. Syempre pa, mga kapatid, kung tutuusin, may mga nagkiklaim, okay, may Diyos. Mayroong ibang nagkiklaim, wala raw Diyos. But we have good reasons to believe that God exists by the following. We have the argument for the beginning of the universe or cosmological argument, kung saan pinipinpoint dito na may simula ang universe, may lumikha. Argument from design or teleological argument na kung saan pinipinpoint na ang universe ay fine-tuned o nakadisenyo para sa pagkakaroon ng buhay sa mundo kung saan tayo nakatira. Moral argument, ito yung kaalaman may kinalaman sa mabuti at masama. Objectively good, objectively evil, so to speak. Siyempre, miracles Since God exists, then miracles are possible. At kung susundan natin yung reliability ng Biblia, bukod sa inspiration, preservation, at authority nito, at kung sino si Kristo Jesus, masasabi talaga natin na yung faith natin, yung pananampalataya natin ay hindi bulag na pananampalataya. Bagkus, ito po ay pananampalataya o tinatawag din nating pagtitiwala. Batay mismo sa mga katibayang ito. And by the way, disclaimer, hindi po natin pinipwera dito ang banal na espiritu. Bakit? Andun yung evidence, okay? Andyan na yung katibayan. Pero, alam nyo mga kapatid, meron at meron talagang mga tao na magre-resist. Meron at merong mga tao na magsasabi, hindi pa rin ako naniniwala dyan, hindi ako mananampalataya dyan, hindi, zero evidence daw or some sort. Hindi po ito dahil sa kulang daw ang evidence, kundi sa issue na ito ng puso. There are two kinds of faith, kumbaga, belief at belief in. Pag sinabing belief at, aware ka, alam mo, may knowledge ka supposedly. Alam mo may Diyos, alam mo may Kristo, alam mo siya'y muling nabuhay, alam mong totoong Bible. Ang tanong, nagtiwala ka ba sa Kanya? Diyan po papasok yung belief in. Kung saan, pinipinpoint dito yung katotohanan that because of these following pieces of evidence from God's amazing creation, redemption, and you name it, dito po papasok kung tatanggapin mo ba si Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa buhay mo. Kaya nga ito faith exists when we do believe that God can do anything that is logically possible. Hindi ba nakakanta natin yung Nothing is Impossible by Planet Shakers? Through you, I can do anything, I can do all things, because it's you who gives me strength. Okay, andun na tayo mga kapatid. Pero, meron pa tayong dapat pa matutunan pa sa pangatlo, which is what? Gusto ko pong i-emphasize to. Faith exists when we do obey God's teaching, especially the words of Jesus. Anhin ba natin yung sinasabi natin na naniniwala ka sa Diyos? Naniniwala ka kay Kristo, pero hindi ka naman sumusunod sa kanyang mga salita. Yes, you already accepted Christ as Lord and Savior of your life. Siyempre, dapat po yan magbunga. Hindi yung, kasi ito let's face it mga kapatid, let's face it. Kung titignan po natin ngayon, ang dami nagsasabi na meron daw silang pananampalataya sa Panginoon. Okay? Pero ang tanong, sumusunod ba sa mga utos niya? O by the way, baka may magsasabi, kailangan pala natin sumunod sa utos para maligtas. Hindi. Hindi po ganoon mga kapatid. Kaya nga po tayo sumusunod sa Panginoon, ito po ay dahil dulot ito ng bunga na tayo po ay tunay ng ligtas na. It's true, nandito tayo sa mundo. Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Lahat tayo ay nasa
may mga matitinding pagsubok, ang iba pa nga, nasa point na sila dinidisiplina dahil sa kanilang mga pagkakasala na nagawa. Kasi sa mundong ito, whether we like it or not, ang Kristiyano hindi po exempted sa discipline and suffering. It's true, pinagpalat tayo ng Panginoon. Tama naman. Pero sana naman po, ang sinasampalatayanan po natin ay ang Diyos na siyang nagpo-provide ng ating blessings. Hindi po yung mga blessings themselves. Kasi tingnan nyo, when the Lord said, "If you love me, observe my commandments, keep my commandments," ito po ay dulot ng katotohanan na kung ikaw nga ay tunay ng tagasunod ni Kristo, you are following the teachings of Christ, you are doing what is right for the glory of God. Andyan na yung faith, pananampalataya, pagtitiwala. And by the way, kahit ang iba pang mga tao, even mga skeptics, even mga atheists, meron din po silang pananampalataya. Kala natin wala, meron din. Sa kanila, ang kanilang pinaniniwalaan, wala raw Diyos, di raw totoong Biblia, si Kristo daw ay di nabuhay. Pero kung titimbangin po natin ng evidence, lalo na kung talaga po nag-aral po talaga tayo pirme, di naman kailangan sobrang magpakadalubhasa, so to speak. Ang pinipinpoint lang natin ay ganito. We have good evidence that God really exists. We have good evidence that Jesus rose from the dead. Pero ang malaking tanong, handa ba tayong sumunod sa Kanya? Let me quote something from my former preaching before. Most of us, we already know that God exists. We already know that Jesus rose from the dead. The question is, are we following Him? Ginagawa ba natin kung ano yung kalooban, Lord? Kung tutusin, here, dito, may tuturing na itong kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi nagtipon-tipon tayo para purihin at sambahin siya, para makinig sa kanyang mensahe. At sa mga testimony ng mga kapatid kanina, it even pointed us na buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Na siya ay Diyos ng himala. That God will make a way kahit minsan parang nako-corner ka na. Yung tipong akala mo, imposible. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, walang imposible sa Kanya. So, let me point out this way. Gusto kong ipinpoint ang isa sa mga sinabi ko dati. Ayan. Na kung saan pininpoint ko, we already know that God exists. We already know that Jesus had risen from the dead. Ang malaking tanong kung sumusunod po tayo sa Diyos, kung talagang si Lord ang pinakasentro ng buhay natin, o baka naman nag-assume lang tayo. So ngayon, balik tayo sa ating main point, which is this. What is true faith ngayon? Ano ba talaga? Ito ba'y paniniwala ng walang evidence? O ito po ba ay paniniwala dahil alam natin totoo ang kanyang sinasabi, na meron siyang evidence na totoo ang kanyang mga nilikha, amazing ang kanyang mga nilikha, and others of this? Okay, alam natin, no one can serve two masters, sabi ng ating Panginoon. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. Guys, you cannot serve two masters. Kung si Lord ang pinakauna, then siya. Siya dapat. Hindi yung by Diyos ka na nga nakikipag-negotiate ka pa sa iba. Parang sa love life lang din, kung may love life man. Pero sa mga wala pa, hintayin po yung will ng Lord. Okay? Siyempre, lalo pagka mag-asawa yan, so to speak, hindi ba dapat yung pagtingin, yung love na yan, yung respeto, ay dapat lamang sa mag-asawa. Right? Kasi, first and foremost, isipin natin yung asawang babae at ang asawang lalaki na nandun po sa harap ng altar and they vowed, they recognized the vow na, syempre, sa marriage, ganun naman talaga. Syempre, pag kasi asawang lalaki at si asawang babae, ganyan, nagsiselos. Syempre, natural lang yan kasi ganun talaga, di ba?
kumbaga, may karapatan si asawang lalaki o si asawang babae. In fact, ang Diyos ganun din. Masigit pa. Di ba sabi ng Lord, siya ay jealous God, right? Now, ano bang connection nito sa tunay na pananampalataya? Sabi nga ng isang Christian speaker, faith is trusting in what good reason to believe is true. That's what it means to actually be a Christian who is following reason and following what the scriptures tell us about defending our faith. Gusto kong ipinpoint tong sinabi dito. Faith is trusting. Yung term na to trust. Magtiwala. Hindi po yung tipong naniniwala agad-agad. Minsan ang problema po sa atin, naniniwala kahit hindi naman kaagad-agad maitanong kung ano ba talaga nangyayari. Kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng emotion. Yes, it's true. But also God gave us mind, rational mind, para maging matalino sa ating pasya. Ang problema po kasi ngayon sa mga kabataan ay ganito. Pambihirang buhay, na in love niya. O ngayon, ang nangyari, it's either nakabuntis, sorry for the term, nakabuntis, iniwan ni lalaki, o asan na yung feelings, wala na. Guys, mga kapatid, ang faith ay may kaakibat din na tinatawag na pagmamahal. Bakit? Kasi kung halimbawang mahal mo ang Panginoon, andoon din yung buong pagtitiwala mo sa Kanya. Kaya guys, the God who revealed history through the action of the Father in Israel, the Son in salvation from sin, and the power of the Holy Spirit is what the Bible testifies so. Ni-reveal na ng Diyos kung sino siya eh. Pero, sabi ko nga, God will not force every one of us to go to heaven against our own will. Kasi tingnan nyo, sa ngayon, ganitong sinasabi ng iba, no? Ganito. Yung mapagmahal ba talaga ang Panginoon? Pero bakit yung mga tao na mababait dinadala sa impyerno? Guys, gusto kong i-pinpoint. Sabi ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sinumang all have sinned and come short of the glory of God. Wala ni isa sa atin maliban kay Kristo. There is none righteous, no, not one. Sabi ng Romans 3:10, maliban kay Kristo lang. Pinakita ng Lord yan. Kung babasahin natin ang Biblia from Genesis to Revelation, ipinakita na niya yung kanyang amazing grace, amazing power, amazing glory, amazing justice, amazing love. Pero kung ayaw pa rin ng tao, then hindi pipilitin ng Panginoon yan. Kung kagustuhan ng tao na mapunta doon sa lugar kung saan ayaw niya ng pamamalakad ng Diyos, then so be it. Pero, kung talagang si Kristo ang sentro, buong puso ka nang magtiwala sa Kanya, so to speak. Ano yung pangalawa? In order for God's will to prevail in mankind. Kaya nga sabi ko kanina, hindi puro material blessing ang batayan na talagang pinagpala ka. Ang isang Kristiyano, hindi rin po ligtas sa pagsubok sa buhay, hindi po ligtas sa disiplina sa buhay. Dahil habang tayo na sa mundong ito, dalawang puwersang naglalaban. Kabutihan laban sa kasamaan. Ang Diyos ba o si taning? May pagkakataon na pinahintulot ng Panginoon yung mga trials na yun. For what? We must have to learn a lot na, una, ang mundong ito, hindi tayo mananatili dito. Pangalawa, kung wala yung suffering, wala matatawag na patience, and the rest of it. Lahat po tayo ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Kaya po sa mga nagsasabi po, sorry po sa iba pang mga nangangaral, na sinasabi, gusto ng Diyos na pagpalain ka. Take note, hindi ko kinokontra, pero sana naman.
Wag yan ang pinakasentro. Kasi ang tunay na pagpapala ay hindi sa mga bagay na nakakamit natin. Although, andun naman, kaya so bonus lang. Ang tunay na pagpapala, kay Kristo lang matatagpuan. Kasi kung focus natin mga material na mga blessing dyan, malaki ang posibilidad na makalimutan natin ang Panginoon at higit sa lahat, maging makasarili tayo. Lastly, God's desire is to create in the human heart a faith based only on Him. Mag-reflect tayo ngayon, kapatid. Think about this for a moment. Kung titingnan natin yung tungkol dito kay Kristo na pinatigil niya ang bagyo, na-amaze ang mga disipulo niya. Actually, malamang, mas lalong napatibay ang kanilang pananampalataya nang makita nila kung paano demonstrate ng ating Panginoong Jesus ang kanyang kapangyarihan. Alam ko, bawat isa sa atin, ang dami pong mga experience na nangyari sa buhay nila na minsan hindi pa matiyak kung ano pa talaga yung mga ganap diyan. Kaya nga tinanong ko kanina, ano ba yung faith? Faith ba? Parang naniniwala ka lang tapos wala. Ang daming ganyan. Lalo pagka mayroong sinner's prayer na matatawag kung saan I will accept Jesus as Lord and Savior. Minsan hindi pa maunawan yung salitang Lord eh. Biruin mo sasabihin, dahil nagbanggit ako ng sinner's prayer, ligtas na ako. Hindi po ganon mag-work kung ganon lang. Lalo na kung gagamitin mo yung ganyan bilang lisensya para magkasala ka ng paulit-ulit. And I will remind every single young people here in this room, kailangan po nating magising sa katotohanan. Ang dami po ngayong mga ideologies na kung saan ang iba, hindi na po tinuturo yung katotohanan na may kinalaman sa kung sino ang Panginoon. Sa ilang mga schools, salamat naman sa Panginoon na mayroong mga schools ngayon, especially mga nasa elementary, especially sa high school, kung saan pinipinpoint lamang po ang katotohanan ngayon na salamat sa Panginoon, mayroong mga Kristiyano na nagtutungo ngayon sa schools, sa universities, sa colleges, for what? Ipangaral ang salita ng Diyos. Kasi alam natin ng mga kabataan, whether we like it or not, ang dami pong tukso. Ang iba dahil po sa nakita nilang mga pagkatisod, ang iba nga tumalikod sa pananampalataya. Kung hindi man lumipat sa ibang mga huwad na pananampalataya, ang iba, bigla na lang magsasabi, walang Diyos. Kapatid, lalo po sa atin na nandirito na ginagamit tayo ng Panginoon ng patuloy, huwag nating pabayaan yung calling ng Diyos sa atin. Kahit man sabihin natin na matapos itong online sharing as of now, huwag po sanang matapos lang dyan. Yung bawat araw, yung bawat oras na nakinig tayo ng mga salita ng Panginoon, wag lang pong hanggang dito lang sa utak lang natin tapos pasok doon sa isang tenga, sa kabila lalabas. We must have to follow we must have to follow Jesus. We must have to focus on Him. Nag-aaral ka man, o nasa family, o kaya kung halimbawa may love life ka in the future, si Lord dapat ang sentro. Ang pananampalataya ay hindi po, ayon sa Biblia, ang pananampalataya ay hindi yung tipong naniniwala nang walang anumang tinatawag na basehan. Ipinakita na ng Lord yan eh. Siyempre, naghimala na siya. Malamang sa malamang, ang karamihan sa atin, nakaranas ng himala mula sa Panginoon. Tama ba? Pero, kapatid, think about this for a moment. Pasasaan ba yung natutunan natin kung hindi po natin yan isa sa puso at isa sa buhay? Kasi tingnan nyo,
Ang mga apostol ni Kristo, na-amaze sa himala na ginawa niya nung pinatigil niya ang bagyo. Na-amaze ang mga apostol ni Kristo nang makita nila na si Kristo lumakad sa ibabaw ng tubig. Na-amaze sina Peter, James, and John nang makita nila ang niluwalhating Kristo doon sa bundok ng Transfiguration. At mas lalo silang na-amaze when they recognize, when they witness, when they saw, when they listened the resurrected Christ. And because of that, mas lalong napatibay ang kanilang pananampalataya, anupat hindi po sila nahihiya, naialay ang kanilang buhay para sa ganoong sitwasyon, para sa ganoong point na ideklara nila na si Kristo ay muling nabuhay, na siya lamang ang tanging daan ng kaligtasan. Kamusta naman tayo, kapatid? Patapos na po yung online sharing, pero kamusta naman po yung faith natin? Noong mga nakaraan, lagi po natin napapakinggan yung tungkol sa prayer, tungkol sa giving, tungkol sa, saan pa? Discipleship, evangelism, blah, blah, blah. Ang tanong, kamusta na po tayo ngayon? Andyan pa rin ba yung love natin sa Lord? O baka naman lumalamig na? Kapatid, pananampalatayang usapan dito, hindi po yan basta-basta. Nag-exist po yung faith, yung pananampalataya. Pero ang tanong, nasa tama ka bang pananampalataya? O baka naligaw ka ng kaaway? Kung naligaw ka man ng kaaway, now is the time for you to go back to the basics. What do I mean by basics? Read the Bible. Pray every day. Examine the scriptures to yourself. Hayaan ang banal na Espiritong kumilos sa buhay mo. Sa buhay ng bawat isa sa atin. Itong mga pangyayari na nagaganap na yun sa ating paligid, hindi na biro. I already told that before. Ang mundong ito, hindi na po pabuti ng pabuti, kundi pasama na ng pasama. Huwag po sana tayong magwalang bahala, mga kapatid. Hindi man biro ang sitwasyon ngayon. If we choose to trust in the Lord with all our hearts and lean not to our understanding, mas lalo nating maunawaan kung gaano siya kamangha-mangha, kahanga-hanga. Kasi tingnan nyo, maraming nagka-claim, mahal daw nila ang Panginoon. Kaso ang layo-layo. Yan sinasabi lagi, action speaks louder than words, diba? Kapatid, we are living sa panahon kung saan yung masama naging mabuti, yung mabuti naging masama. Paano po tayo makakatayo sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala sa Diyos na siyang may likha ng langit at lupa, na siyang Diyos ng himala, na siyang Diyos na nagliligtas? Time to wake up, kapatid. Time to activate our faith. Bakit pagka pinagpala ka lang ng good health at ng ng material na kayamanan, doon pa lamang mataas yung faith mo? O baka naman tumatas yung faith mo dahil lamang nahihirapan ka. Pinagpala ka man o nasa pagsubok ka man, manatili dapat yung faith mo sa Kanya. Wake up call ito, mga kapatid. Wake up call ito. Malamang sa malamang ngayon pa lang tinatanong ka ng Panginoon. Lalo na kung nasa paghihirap ka, nasa matinding pagsubok or whatever, baka tinatanong ka na ngayon. Nasaan ang iyong pananampalataya? Let's reflect it to ourselves, mga kapatid. Today, alam ko,
Malamang, malamang yung iba may doubt pa. Pero di ba pinakita na ng Lord kung sino siya? Ipinakita na ng Lord kung sino siya, kung ano yung ginawa niya para sa ating buhay. Kapatid, ano man ang sitwasyon, patuloy kang manampalataya sa Diyos. Patuloy kang magtiwala sa Kanya. Kapatid, hindi po ito basta-basta. Malamang i-challenge ka pa ng mga tao sa paligid by asking many questions, mga tough questions on your faith. How can you address that? Magising tayo ngayon, kapatid. Remember, ang focus ng pananampalataya, si Kristo, ang ating Panginoong Jesus, na siyang author and finisher ng ating pananampalataya. Magandang araw, sa Diyos ang papuri, at sa Kanya lamang ang pinakamataas na pasasalamat. Magandang gabi.